Nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Naku po! Pero ang nakakuha ng atensyon ay ang refleksyon niya sa salamin na nasa kanyang likuran, na kung izo-zoom, makikita ang isang lalaking nagsiselfone. Patay! Senador Joel Villanueva, spotted daw kasi siya sa litrato ng kanyang umano ay side chick Naku na po! may Bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video natin para guys kakalat ito sa taong bayan at sa mga first time na nanood dito ay makaparticipate sila. At sa mga first time dito sa aking channel ha, kung first time yung nanood dito at nagustuhan nyo ang ating talakayan, yung ating banatan, ay mag-subscribe na rin kayo ha para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Ang subscription po ay walang bayad yan, libre lang yan, okay? So paldo na kayo dito. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo na hindi lahat yung nagpasanto-santo ay mabait. Tingnan nyo na ngayon nangyari kay Senator Joel. Ha? Tingnan nyo ngayon. Senator Joel, sagutin mo itong side chick na breaking news na patungkol sa'yo. Mamaya. Pag-usapan natin ito kasi medyo mabigat ito ha. Hindi lahat ng mga sa tingin ninyo na aresto ay sila na ay mga masasamang tao. Hindi lahat ng mga nagpasanto-santo ay mga mababait. Yan ang mas sinasabi natin, di ba? Ayaw nyo maniwala sa akin eh. Mamaya pag-usapan natin yan si Senator Joel. At heto, si DILG Rimulya. Anong trip nito ni DILG Rimulya? Sinabihan niyang sabog itong si Kong Pulong, ha? Sabog kaya tayo na. Sino ba ang sabog? Si Kong Pulong ba ang sabog o ikaw, Rimulya? Grabe naman itong banat ni Rimulya, oh. Sabog raw, baka sabog raw itong si Kong Pulong. Ayaw muna natin itong kay Joel Villanueva. Ito, panoorin natin. Ay bagong bala ang netizens kay Senador Joel Villanueva. Spotted daw kasi siya sa litrato ng kanyang umano ay side chick Naku na po! may kapatid daw na kontratista. Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo Ayan oh, ang galing-galing mong magsalita. Pero sagutin mo muna itong side chick mo. Totoo ba ito? Ha? Ipaliwanag mo ito ngayon? Mukha yata. Dati parang ayaw kong maniniwala na nakatanggap ito ng maleta. Huh? May issue ito sa nakatanggap sa flood control. Ngayon parang dapat mong ipaliwanag itong side chick kasi parang ang yaman-yaman eh. at nagpapakalat ng fake news. Tama na. Sawa na po tayo sa paratang na walang pruwet. Kami, sawa na rin kami sa mga nagpasanto-santo na wala namang bayag at the end of the day. Doon na lang kami doon sa mga inaresto. Okay? Pero prinsipyo ang ipinaglalaban. Diba? Na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Kasi ang daming nagtatanong na si Senator Joel raw ay nag-over the backod na lang kasi kung kakasuhan siya, hinog na raw yung ebidensya. Senator Joel, dapat mong sagutin yan sa taong bayan. Totoo bang hinog na yung ebidensya kaya ka bumaliktad? Kawawa ka naman. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Basta na lang po Sa kabila ng mga pagtanggi ni Senador Joel Villanueva sa mga paratang sa kanya at sa bantang dadalhin niya sa korte ang usapin, hindi pa rin siya tinantanan ng mga netizen o ng mga taong ayon sa senador. Sino ba kasi yung side chick na yan? Sino ba yan talaga? Ay gusto lang sirain ang kanyang karera sa politika. Ngayon, Kaya pala sinabi ng mga tulfo na hero raw si Senator Joel. Hero. Pareha pala silang mga pareha ng bisyo. Mahilig sa chicks. sa personal na buhay naman ni Tess naman nakatutok ang spotlight ng social network na Reddit. Sa Reddit account na Bulacan Anomaly, nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Naku po! Pero ang nakakuha ng atensyon ay ang refleksyon niya sa salamin na nasa kanyang likuran, na kung izo-zoom, makikita ang isang lalaking nagsiselfone. Patay! Katabi niya sa di kalayuan ng upuan. Patay! Ayon sa caption sa post, sa gitna ng gulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay, salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Nako! Isang open secret na umano sa nasabing bayan ang relasyon ni Villanueva at Corporal na naging lakambini ng Bulacan.
Kinu-question naman ng uploader kung paano na-afford ni Corporal na makapagbukas ng isang high-end spa, magmay-ari ng condo unit, luxury bag, at mamahaling relo at sasakyan. Grabe! Isinasangkot din ng Reddit account ang kapatid ni Corporal na isa umanong kontratista ng pamahalaan gamit ang kumpanyang Gercor Solar and Construction. Comment pa ng isang Reddit user, nagtataka siya na kagagraduate lang sa kolehiyo ay nagka-business agad ng wellness spa na nasa Visayas Avenue. Hindi lang ang kontrobersyal na larawan sa kondo na may hawak na aso, nag-share din ang isang Reddit user ng larawang magkasama sina Senator Tess Daman at Corporal sa isang okasyon na ayon sa ilang comment ay kaarawan ni Corporal. Wow! Hiningan natin ng komento si Senator Joel Villanueva, subalit binura niya ang kanyang tugon. Una na niyang sinabi na lahat ng paninira ngayon sa kanya ay bunga umano ng pagbanggit niya kay Congressman Zaldico na sangkot sa budget insertions. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat Yan, magpaliwanag ka. Magpaliwanag ka ng magpaliwanag ngayon. ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva. The name that you cannot that they cannot be mentioned. Sige nga, i-mention mo nga yung side chick mo. Kung ma-mention mo ba? Si Zaldico na naglagay ng napakaraming congressional insertion lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang Pero sa side chick mo, dawit ka rin dito. Hindi, nagtatanong lang tayo ha. pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Bukod sa pagiging local director for Miss Universe Philippines Bulacan, kilala din si Corporal bilang isang influencer at Ang ganda naman ni Corporal. Corporal? Corporal, sumagot ka dito, Corporal, para matapos na itong issue na ito. Ha? Ano-ano ba kayo? Ha? Totoo ba kayo ni Joel? Nagtatanong ang taong bayan. may mga commercial endorsement din siya sa beauty at lifestyle products and services. Bukas ang Bilyonaryo News Channel at Abante para sa panig ni Angelica Corporal. Yan ang sinasabi ko sa inyo. 'Di ba? Kung titingnan mo si Joel, parang santo, no? Preaching the Lord, preaching Jesus Christ. Kung ano man ang religion ninyo, ang bait-bait mong tingnan. Pero ano na? Una ka nang bumaliktad. Ngayon, lumalabas na itong issue mo na may side chick ka pala. Di, umano ha, sabi nila. Sabi ng research ng bilyonaryo. Good luck sa'yo. Ito. Panoorin natin itong press conference na walang tigil na press con dito kay sa House of Representatives. Kasama na nila si Kulot. Magkasama na sila. Dati magkalaban sila. Ngayon kasama na. Ito. it will have is her follow-up updates. Okay, maraming salamat po muli sa lahat ng mga narito para subaybayan ang mga proseso ng pananagutan, lalo na dito sa impeachment trial kay VP Sara Duterte. No, we are gladdened that meron nga pong update sa pre-trial, no, and ongoing po siya habang nagmamark continuously ng evidence ngayon ang private prosecutors with the defense team. We note, however, that Vice President Sara Duterte was not personally present during the pre-trial conference. So, ano kayo? Nalungkot kayo. Di ba? Bakit? Kailangan ba talaga ni VP Sara pumunta dyan sa mga ano ninyo? Ay, nako. Kalokohan. Despite earlier statements that she expressed readiness and willingness to face the charges. May mga lawyer naman siya eh. May defense team naman siya. Hindi yan requirement. Bakit atat na atat kayong makita si VP Sara? Para siraan? Ha? Yan ang problema sa inyo. Yung mga kalokohan ninyo, yung mga plano ninyo, kung ano man ang gusto nyong mangyari, hindi natutupad kasi naano kayo? Ha? Nautakan kayo ni VP Sara. Tagam. The proper court. And in her many submissions, she said that it would be at the impeachment court, which is supposedly starting the process today, no, for the pre-trial conference. Instead, she was represented by legal counsel who appeared and acted on her behalf before the impeachment court. Nevertheless, the prosecution remains ready, focused on the process, and will continue to comply fully with all its. Huwag kang magbanggit ng focus kasi sa nakikita namin, parang hindi kayo focus. Alam, sa totoo lang, hindi sila focus kasi
parang bothered sila kay BP Sara. Kung talagang gusto nyong ma-impeach si BP Sara, mag-focus kayo sa mga facts ninyo, sa mga ebidensya ninyo, i-gather nyo na. Huwag nyong bantayan si BP Sara na 24 hours. Binabantayan nyo eh. Directives of the impeachment court as the case moves forward. So nakita po natin na itong proseso na to nagsimula, tutuloy-tuloy po natin to hanggang matapos, no? Na ayon sa due process principles, sa rules ng Senate and even the Constitution. Thank you, Sir Ma'am. We will take the first question from Haji Camino Pegada. Hello po, good afternoon po, Kongs. Doon po sa pre-trial brief, of course, na-review na po ninyo no, yung nilalaman ng pre-trial brief ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Now, ang question po is, nakita po ninyo na, yun nga po, yung sa witnesses, na parang ang gusto lang ay sirain yung credibility ng mga witnesses na ipipresent ng prosecution. Kayo po ba'y umaasa na somehow, pagdating ng trial, ipapakilala or i-explain ng company VP yung mga nasa acknowledgement receipts, like for example si Mary Grace Piatos po? Well, una, babalikan nga natin yung kanilang pre-trial brief, no? Kaya sinasabi natin it's less in substance. Ako personally, nagdududa na ako dito sa kanila na natataranta na sila eh. Iba kasi yung gumagawa-gawa ka lang ng ebidensya tapos hindi ka handa, no, na pagkatapos doon, kapag pagdating doon sa impeachment trial, mabubuking kayo sa mga ebidensya ninyong gawa-gawa lang. Luminous. Kasi medyo makapal, pero kung titingnan mo, wala talaga siyang substantive na controverting evidence. It's purely general denial. And basically, ang nakasasaad doon sa kanilang pre-trial brief ay pagko-question mismo ng proseso. Which basically, it's what the narrative of the defense from the very start. No? Wala silang naipresenta na substantive controverting evidence. Kasi alam ko naman ng defense team ni VP Sara, nire-reserve nila ang bala nila. Kayo, araw-araw na kayong nagpapapreskon eh. Pagdating doon sa impeachment hearing, wala nang element of surprise. Kasi atat na atat kayo eh. Na explaining kung bakit itong allegation na to ay dito na, kumbaga, hindi siya tama, apart from denying it, but explaining. Una, ang tanong ng gusto ng malaman ng taong bayan, saan napunta yung pera? Pagdating sa... Hindi, ang gusto ng malaman ng taong bayan, nakatanggap ba ka ba ng maleta? Yan ang gusto namin. Wala kaming pakialam dyan sa impeachment ni VP Sara kasi million lang yan eh. Unahin muna natin itong flood control na trillion. Totoo ba na yung mga kasamahan mo o ikaw raw di umano naka-receive ng maleta? Sabi ng Brave 18, doon kami interesado. Utilize ng confidential funds. Ano yung explanation doon sa mga hindi may paliwanag na pera at property sa kanyang salin? Hintay ka lang. Anong hindi yung mapaliwanag? Wala pa yung impeachment trial. Alangan naman magpapaliwanag sila. Wala pa yung impeachment trial. Atat na atat naman kayo. Nire-reserve nga eh. Na hindi tugma doon sa kanyang income at the same time, hindi nagre-reflect sa kanyang salin. Ano nga kanilang may paliwanag doon sa mga sinasabing nakatanggap ng mga pera or na sa mga bribery, no? Doon sa mga aligasyon na itong mga officials na to, nung siya ay nakaupong secretary ng Department of Education, ay nakatanggap ng mga pera. So, these are the questions that I think not only the court deserves to know an explanation, but even the general public. So, wala doon eh. Hindi doon naka-narrate. It's more on pure denial or general denial and even questioning the process, which in this case, parang hindi na siya kumbaga hindi na siya right way of attacking the evidence of the prosecution because it has already been resolved. The court has already convened as an impeachment court. I mean, the Senate has already convened as an impeachment court. Maganda sana kung meron silang maipapresenta na mga witnesses na magpapatunay kumbaga na sila si Cocoy Villamin, sila si Mary Grace Piatos. Pero yung gusto nating malaman, kung meron silang pwedeng mai-produce na mga witnesses na
sasabihin sila mismo yung pumirma doon. Pero remember, kung babalikan po natin yung naging investigation ng Good Government nung nakaraang kongreso, halimbawa si Kokoy Villamin ay pumirma ng 2 acknowledgement receipts sa magkaibang lugar, pareho yung kanilang pangalan, pero hindi tugma yung kanilang pirma. So these are supposedly the questions that the public and the Senate at sitting on the impeachment court deserve clarification. Wala doon, hindi natin nakita sa kanilang pre-trial brief. Kung maaari lang po magdagdag din doon. The pre-trial brief sets the tone on how the defense will structure its answers. So kung tunog lata na ang pre-trial brief, what more can we expect during the trial proper? No? Tama nga po yung nakalagay no, na it's just mere denials. At Ang dami na nilang nasabi, no? Parang nag-impeachment trial na, no? Parang ipinagtanggol na nila yung sarili ni Jen bilang mga yung mga prosecutors. Nababalaka po ako sa kanila kasi pagdating doon sa impeachment trial, ano nang sasabihin ninyo? Sinabi na ninyo lahat doon sa media eh. Itong kampo ni VP Sara, talagang parang excited kang makinig kasi po nire-reserve nila ang mga bala nila. Sinabi na nila lahat eh. basis for the summoning of witnesses or even presenting documentary evidence is a general to rebut the allegations in the articles of impeachment. Wala pong... kasi ang balita ko, mga magagaling yung mga defense team ni VP Sara. Watch out kayo pagdating sa impeachment. Nga kayong lahat. Nga kayong lahat. Tingnan nyo. Pagdedetalye kung bakit po ini-introduce yung evidence na to, kung bakit ini-introduce yung witness na to, kung ako po, possibly judge or even law school professor, no, i-check ko yan, no, i-correct ko yung ganong klaseng format. So sa atin, this is clearly hindi na naman pagseseryoso sa proseso. Kasi kung sineseryoso yung proseso, dapat binibigay na yung mga sagot na matagal lang hinihingi ng taong bayan. Which is, sino nga ba si Mary Grace Piatos? How do you provide evidence to controvert or contradict yung certification ng PSA na sa records nila, walang Mary Grace Piatos? No other than ipakita niyo kung sino siya. Ang mga tanga ito, no? Alam niyo namang confidential funds yan. Siyempre, ipiniliwanag na ito ni Salvador Panelo. Hindi talaga yan sasabihin ang tunay na pangalan because this is confidential. Pero pinipilit ninyo eh. Mga tanga kayo eh. Hindi kayo lawyer. Mga liar lang. Kung wala pong ganon na makita tayo sa pre-trial brief, no, baka hindi natin makita ito sa mismong trial proper. So, nonetheless, no, both parties reserve the right to submit further evidence as necessary. Pero, supposedly, nilatag na po yan lahat during the pre-trial briefs and the pre-trial conference. Wala tayong nakitang ganon. So, kailangan na pong maging mas mapagmatsyag at masiyasat yung taong bayan sa mga magiging sagot sa trial proper. Just to clarify lang po, is the Vice President required to attend the pre-trial conference? Kung hindi man po, ano yung significance ng pagdalusanan niya doon personally sa pre-trial conference po? Ayon sa rules, the party and or their authorized representative is required to attend the pre-trial conference. At meron pong certification, no, or SPA na nilabas yung kanyang defense team that yung Fortuna Narvasa is authorized to appear on her behalf. That being said, the people are expecting VP Sara Duterte to show up in the pre-trial conference and even on the days that the trial proper will continue. Bakit po? Ito po'y dahil ilang taon na pong hindi nasasagot yung mga tanong ng taong bayan. And any further evasion is going to be another day, another week, another year. Gagamitin na naman ninyo yung taong bayan? Huwag nyo kaming gamitin? Of denial of justice. Ayaw na natin ng ganon. Well, unang-una, it speaks about how serious she is in facing these allegations. The presence is important eh. Although, nandun naman sa Senate rules na hindi naman kinakailangan, no? But in the regular court proceedings, talagang kinakailangan yung respondent na umappear, no? Why? Because number one, ito ang it will be an historic impeachment trial. Nowhere in the Philippine history have we experienced na the second highest Gagamitin nyo pa yung history? Kala nyo naman? official in the land faces serious allegations
culpable violations of the Constitution, which constitute impeachable offense. If that is so serious to her, I believe it speaks about leadership and the character and the office that she represents. I think it would be proper and would be more. Talagang naalala ko tuloy yung yung issue ni Vice President Binay dati. Ganon rin ang nangyari ngayon kay VP Sara. Attuned to the demand of the people that she appears in the trial, in the pre-trial conference, to display her seriousness and her attempt really to face the charges and also to show na wala siyang tinatago at wala siyang kinakatakutan. This is a direct opposite of what we have heard in the previous months, that she will appear in the proper forum, which now is the impeachment court, and she even intimated to the public that there will be bloodbath. No, so it's the exact Galit na galit sila doon sa bloodbath eh. insecure sila doon sa bloodbath eh. opposite of what we are seeing right now. Para sa amin, para sa tao. Yung ang tingin ko sa kanilang dalawa, ito yung tipong may mga kaklase tayo, no? Yung naalala niyo, yung high school tayo, yung college tayo na may kaklase tayo na ang sarap mong asarin. Ang sarap asarin itong dalawa eh. Kasi kumakagat eh. Yung tipong may kaklase kang aasarin mo, kapag maaasar, natutuwa ka kasi nakuha mo yung goal mo na naasar sila. Ito yun sila. Ito. Tingnan natin itong trip nitong si DILG Rimulya. Information that we have. Makasabog siya nung narinig siya kasi wala pa kami nakikitang ganun. So wala, hindi namin alam. Wala pang But you're not prepared. Wow! Si Kong Pulong pa ngayon ang sabog, ha? Sharing any task force We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yun, diba? Kasi update sir kasi Senator Bato. Ito pa rin, we're searching for it. Sir, update dun sa basura, meron ka ng ano? DNR will issue a show of cause order, then we'll pick it up from there. Sir, dun sa ICC ulit, sorry, may capability ba si Congressman Pulong para magkaroon ng same access? Hindi ko nga alam, kaya baka makasabog ng sinabi niya. Kasi siya lang Sabi, lagi niyang ipinaulit-ulit, baka sabog raw si Kong Pulong. Ay, nako. Kasi tinatanong siya ng media patungkol po doon kay Congressman Pulong, no? Na sinabi ni Congressman Pulong na may nakahanda na raw na panibagong arrest warrant laban dito kay Senator Bongo. Okay? Patungkol po sa ICC. Anytime this month, di umano, sabi ni Kong Pulong, aarestuhin na si Senator Bongo. Kaya pumapalag itong si Congressman Pulong kasi sabi ni Congressman Pulong, ano ba itong administrasyon na ito? Hindi na ba titigil itong administrasyon na ito? Duda ko, baka naunahan sila ni Congressman Pulong. Kasi may reliable source itong si Congressman Pulong na nagsasabi sa kanya na yun na po, nakahanda ng administrasyon. Baka naunahan sila. So, siya rin, bumanatan siya kay Kong Pulong, baka sabog ka lang nun. Kasi, wag na po tayong mga maniniwala sa mga ganitong statement nila na sasabihin nila na baka ikaw pa yung sabog. Kasi, para to project na hindi totoo. Pero at the end of the day, totoo. Diba? Naalala natin yung panahon ni Tatay Digong. Sinabi pa nga ni Trillanes, nandito na ang ICC sa Pilipinas. Huhuli na si Tatay Digong. Walang naniniwala doon kasi sinabi pa fake news ganun. Yun pala to. Dinidina yun ng dinidina yun ng gobyerno na nandito na ang ICC. Yun pala totoo. Inaresto si Tatay Digong at ngayon nandoon na sa Hague. So, niloloko tayo Yan ang ibig sabihin, kaya tumatawa tayo. Niloloko tayo ng gobyernong ito. So wag kayong magpaloko na naman dito kung sasabihin nila na hindi totoo yan, yung issue tungkol kay Bongo. Wag siya masyado. Bongo, wag kang magkumpiyansa dyan May tanong, sabi ko sa amin wala ko. Sabi niya highly reliable source. Baka high lang. Okay, thank you very much. Pinapaulit-ulit talaga. Baka high lang. Baka high ka lang, Kong Pulong. Yan ang sabi ni DILG Rimulya. Ay nako, pumuporma talaga itong si Rimulya ngayon, no? Akala mo naman, mananalo ito sa 2028 election. May pangarap ring maging presidente yun, Ay, good luck sa'yo.